Warsack ang isa sa sinasabing posibleng dahilan kung bakit bigla na lang namaril itong si Jason Ivler. Pero may iba pang nakikitang medical condition ng isang psychiatrist. May report si Andrea Bautista. Nang lilisik ang mata, kargado ng mga magazine ng kanyang baby Armalite. Patay kung patay na ang labanan ni Jason Ivler kontra ng mga taga-NBI kahapon. Isang highly trained U.S. Special Forces soldier na 50 beses na nakikipagbakbakan sa Iraq. Hindi ordinaryong akusado si Jason Ivler, pero may kinalaman kaya mga pangyayaring ito sa mga krimen na ibinidikit sa pangalan niya ngayon. Usually these persons who suffered from post-traumatic, specifically mga Warsack and all that, they tend to be irritable na and have sudden outburst of anger. Mga sundalo ang karaniwang nawa-Warsack. Ang mga simptomas ay tulad ng guilt, bangungot, flashback at pagiging praning o hyper. Ang problema ay inaabot ng 3 buwan hanggang ilang taon bago madiskubre na tinatamaan ng Warsack ang isang sundalo. Pero hindi raw ito nakikita kay Ivler. Maring na-trigger ng pagputok lang ng gulong na nabunot mo yung baril mo, kala mo gera na naman, nakabaril ka. Different naman ito. Nagkagit-gitan meaning he's aware Sa pag-obserba ni Dr. Gonzales sa mga kilos ni Ivler, base sa mga balita, hindi Warsack kundi isang matinding childhood experience ang posibleng dahilan ng kanyang matinding galit. Usually persons with antisocial personality disorder have no remorse whatsoever. No, they don't feel any guilt for what they have done. Sa libro ng mismong nanay ni Jason, bata pa si Jason nang mamatay ang kanyang Amerikanong tatay. Nag-asawa uli si Marlene ng isang British national. Kaya sabi ko nga, maaring spoiled and pampered dito na kahit mali yung ginagawa, pinagtatakpan niya. Hindi lang ilang beses sinabi ni Arlene na mahal niya si Jason. Kung pwede nga raw silang magpalit ng kalagayan, gagawin niya. Ang tanging makakapagsabi kung tama o mali ang mag-ina ay ang mismong husgado na. Andrea Bautista, The Evening News.